ever na sit. Galing sa trabaho. Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Bali, nandito na kami sa bahay ni Marvin. Kanina, before kami dumating dito, tumatawag na yung kukuha nitong balikbayan box. Kaso, wala pa kami dito sa bahay. Pero nakalagay naman kasi doon yung oras, kung anong oras kami dadating dito sa bahay. Eh, parang 1 hour before, sabi kay Marvin, 6 minutes, no? Nandito na daw sila. Ayun, sinabi ni Marvin na sa biyahe pa nga kami pa uwi sa bahay. Wala naman kaming lakad ni Marvin, kaya diretso na yun dito. So, ito ang aking hobby, busy sa kanyang computer. Gagawa ako ngayon ng... Ano yung gagawin ko? Hotdog. Sizzling hotdog. Bali, first time ko palang tatry yun, no? First time kong gagawa ng sizzling hotdog. Yun na lang yung dinner namin ni Marvin. Tapos, kanina nga in-upload ko yung vlog ko na about nga dun sa shinare ko na baka pagsisihan nga namin. Gawa nga nung may opportunity last year na hindi namin nakuha. Eh di sana PR na kami. Kaya ngayon, yun nga yung binabalak namin lumipat ng ibang province nga, guys. Bali, madami mga nag-comment na wag lumipat, may ibang comment na lumipat kung ang goal namin ay makuha muna yung PR. Nakakatuwa, tatawang ako din sa isang comment na kung puso ang uunahin nyo, good luck na lang sa inyo. Kasi naman daw, yun nga sabi nila, pwede nga daw naman namin mabalikan din dito sa Toronto if ever nang okay na yung status namin. Yun din naman yung na-advise sa amin ng mga kakilala namin na nandito. If ever na gusto namin bumalik dito sa Toronto, may babalikan naman daw kami. Tapos if ever na bibisita nga kami dito, ayun nga, sabi nila bibisita. Pag bibisita kami dito, meron kaming pag-i-stayan kasi willing naman daw sila na doon kami magstay sa bahay nila. Pag halimbawa, bakasyon kami dito ng mga 2 weeks. Kasi nasa Canada pa rin naman kami, hindi tulad dun sa Pilipinas, super mahal. Kasi medyo mahal din yung papuntang Saskatchewan, balikan. Pero at least naman, parang bakasyon na rin naman namin yun ni Marvin, if ever. Kasi madami pa rin kami ni Marvin hindi napupuntahan dito sa Toronto. Ayun nga, balak nga namin this year. Dapat, this year ba or next year ata sa birthday, kung tayo, ngayon? Blue Mountain, yun. Kaso, yun nga, baka hindi nga muna matuloy dahil nga baka ganun nga mangyari. Kailangan naming mag-ipon-ipon muna ni Marvin. Mag-ipon-ipon muna kami ni Marvin. Kasi ang hirap paglilipat kami na konti lang yung dala namin dahil hindi naman yun agad-agad din makakakuha. Pero kapag naswertehan, diba, kahit tulad nung last year, kung ano muna yung mabigay sa akin worth, di tatanggapin ko basta may income muna kami ni Marvin. Ganyan. Kasi naman, ganun din kasi, guys, pag nandun, ano yun? Dito rin kasi sa Toronto, ayun nga, ang problema din kasi namin, nasa electrical department si Marvin, pero hindi siya pasok sa pang-apply ng PR. Pasok siya kung nasa labas siya ng Toronto. Kasi nung binabasa na yung sa website ng Canada, hindi siya pasok, guys. Kasi parang parang dapat maintenance, no, be? Mga maintenance ka, no, nagre-repair, ganyan. Kaso yung kanilang Marvin kasi parang kayo naglalagay ng wire. Nag-i-install kasi sila, hindi pasok siya dito sa Toronto. Oo, ganun. Tapos, ito pa, guys, yung isang naging problema namin. Kasi nung sinearch namin, dahil pag nag-a-apply ng PR din para sa mga international student, meron siyang, anong tawag din sa sahod noon, be? Anong tawag doon? Median wage. Median wage. Ang nangyari, guys, nung tiningnan ni Marvin, kapag ni-register siyang maging industrial technician ba yun, be? Industrial technician, pag ni-register siya ng company, ang mangyayari, kailangan yung sahod niya 30 per hour. Alam naman natin na hindi naman agad. Oo, malaki yung mga sahod nga ng mga tulad nila Marvin, ng mga technician, electrical technician. Kapag ka na, matagal ka na, tapos may license ka, talagang ang starting na mga 14, no, be, pag may license ka na, tapos may experience. Si Marvin, nag-i-start pa lang, tapos pa lang din, kung sakaling i-register para maging apprentice siya.
30 per hour, ayun. Ayun nga, may nakausap nga ako sa trabaho ko na ganyan nga, kaya nagtatanong-tanong ako, baka merong ganito, ganyan. Pwedeng apply ni Marvin. Tapos sabi nga ni ate, yung isang kasama na, yung asawa nga daw niya, tagal na daw sa work supervisor, pero hindi naman daw naging 30 per hour yung sahod. Lalo na si Marvin daw, starting pa lang, ganyan. Kaya parang naano kami ni Marvin kung paano yung gagawin namin. Kasi ang taas talaga nun guys, 30 per hour agad. Wala pa naman siyang experience talaga. Ito pa lang yung experience niya. Tapos, yun, meron din akong kinausap din na sa construction na pwedeng i-refer si Marvin nga. Sabi ko, apprentice kasi nag-hiring sa kanila. Ang bigay, re-register din siya kaso ang bigayan minimum. Minimum 1650. Sobrang layo sa, ang tawag dito, dun sa 30 per hour. Kaya, ayun. Tapos medyo inaaral na din namin ni Marvin yung about sa Saskatchewan. Pati yung, meron kasi kaming kakilala na lumipat na doon, kabatch din ni Marvin, nakakausap ko. Bali, may work na sila parehas doon ng asawa niya. Yung lalaki din yung student. Bali, yan. At nag-ano-ano siya, nag-chat-chat sa akin, ganto ganyan. Tapos, tatanong-tanong din kami yung buhay doon sa Saskatchewan. Madami na naman siyang nasabi sa amin. Kasi, ang mga parang nililipatan din ng mga galing dito, Saskatchewan, New Brunswick, saka Manitoba ata. Tapos, iyon nga, nung sabi nga nung iba na pag-aralan daw yung paglipat kasi may ibang province na nagbabawas ng points. Tapos, nung kinausap ko si ate, yung nasa Saskatchewan, galing silang Manitoba bago sa nag-Saskatchewan. Nagbakasyon sila dun sa ate ng asawa niya. Tapos sabi ko, ate, ba't hindi na kayo dyan na lang magstay sa Manitoba? Iyon daw, nung inaral nila, may minus daw sila doon. Kaya doon na lang sa Saskatchewan. Kasi magkalapit lang naman daw. Dito rin siya graduate yung mister ni ate. Tapos pagka-graduate, pumunta sila sa Manitoba. Kasi ang balak nila doon sila lilipat. Tapos medyo inaaral na daw nila nung time na yon, lumipat sila doon sa kalapit sa Saskatchewan. Kasi may minus sa Manitoba. So, parang back to zero talaga. Wala din silang kakilala doon. Tapos, ayun, nakakuha sila ng apartment, 1.5. Ang ganda, as in, bagong-bago, guys. Ang lawak. Pinakita niya sa akin yung video. Sobrang lawak talaga. Parang yung sala nila, pwede ng, 3 kwarto. Tapos, sabi ni ate, sa sobrang, ganun pala daw, pag malaki daw yung pwesto mo, naliliit daw yung, yung mga gamit. Kasi konti lang nga lang yung gamit nila. Tapos, sabi ni ate, mababait daw yung mga tao doon. Kasi nung dumating nga sila, wala daw silang kakilala. Ang dami daw nagbigay ng gamit sa kanila. Kasi syempre, pag nag-apartment ka talaga, bibili ka talaga ng gamit. Kaya ngayon din ang iniisip namin ni Marvin na parang hindi muna kami, kung lilipat kami, hindi kami mag-apartment muna kasi as in dala lang namin na gamit. Mga damit lang, mga jacket na pang winter, mga winter boots kasi yan talaga yung kailangan at medyo mahal din kapag bibili uli ng bago. Kaya yan talaga yung bibit-bitin namin. Tapos, nung sabi nga ni ate na yung couch nga daw nila bigay sa yung mga ganon, kami naman, di naman din kami maarte pero naisip namin kung shared room muna uli kami, balik shared room, gawa na tutulugan na lang naman uli namin. Tiis na lang muna at nalaga ng share kasi mas makakatipid dahil 700 lang per couple. Kasi di pa nga nung dito nga kami, nung nag-shared room kami, 1,000 yung starting namin. Yung upa namin 1,000, tas naging 1,100. Nung nag-start ako dito, ang sahod ko lang 1550. Nakasurvive naman kami sa 1,000 na upa. Tapos doon, tawag dito, doon naman parang minimum nila 15 ata. 15 nga ata. Sabi, tapos 700 yung upa, kaya sabi ko makasurvive naman kami. Tapos i-focus na nga lang namin yung makakuha kami ng job na makakapag, mga willing to support ba para makapag-apply kami ng PR. Kasi doon mabilis talaga, parang nung tiningnan namin, mas maliit yung hours na kailangan kompletuhin bago makapag-apply ng PR. Dito 1,000 plus no be? Tapos doon 700 plus lang na
700 plus lang siya. Parang abot lang siya ng 6 months nga daw, sabi nila. Mga 6 months daw. Basta pasok ka dun sa tier 0 to 3. Yan, maalin sa amin ni Marvin. Tapos nag-check nga ako kung sakaling babalik ako ng hotel, kung meron ba akong pwedeng pasukan doon na pang-apply ng PR. Kasi madami din doon sa Saskatchewan na nagsusupport. Kasi may mga kakilala din ako, mga parang friends, parang family friends ganyan, na nandun, na sabi, madami doon nagsusupport doon ng Lamia. Like, Lamia. Sa mga Tim Hortons Hotel, tulad ng Marriott nga, nagsusupport daw sila. Iniisip nga namin, to si Marvin, possible makapasok sa Tim Hortons ulit. Kasi 1 year ka dun, no, be? 1 year experience niyang baker. Tier 0 to 3 yung pasok. Tier 2 yun. Hindi mo sinasabing 1 to, hindi mo sinasabi yung 1. Ay, 0 to 3 nga. 0 to 3. Hindi ka sa 0 to 3. Napaisip pati ako. Tier 2 yung baker, be. Tier 2 yung 3 ba? Parang 2 yung nakita ko. Basta napasok siya dun sa Kaya nga sabi namin, if ever nga, baka mag Tim Hortons. Kasi sa Tim Hortons talaga, nagsusupport talaga sila ng documents na kailangan pag-a-apply ng PR. Kasi syempre, nagbibigay sila ng Lamia. For sure, nagbibigay din sila ng support pang-apply ng mga student. Ayun. Tapos ang kagandahan din, kasi syempre kalimitan nga din sa mga ganyan, puro part-time lang. So, kung sasabi si Marvin na full-time siya, for sure na mas tatanggapin nila si Marvin. Parang hindi mo mas tatanggapin. Parang mas sigurado silang na papasok si Marvin. Kasi ang kailangan, syempre, minsan pa-iba-iba schedule ng mga student na nagtatrabaho sa Tim Hortons. Si Marvin, anytime kung saan siyang ipasok na schedule, pwede siya kasi nga, yun yung full-time niya. Tapos, ang pinopokus din naming applyan, yung agri. Kasi yun yung bagong pathway sa Saskatchewan, guys. Kasi sa PhilHealth, sa healthcare, hindi kami dun kasi nga kailangan may mga certificate, nag-aral ka talaga para makapasok ka dun. Pero tatry din ni Marvin kasi may mga maintenance din dun, guys. Pasok din yun sa tier, yung mga maintenance. Mga building maintenance, yan, pasok din yan. Gusto ko nga building maintenance na si Marvin para para matututo ka rin, bebe, sa mga kinagawa ni Kuya Rice, yung mga DIY ng mga ikaw nag-aayos kapag may mga problema. Pero syempre hindi pwedeng lahat gagawin mo kasi hindi mo alam yung iba Ayun. Mamaya na lang tayo mag-chuchika kasi gagawa ako ng sizzling chicken. Ay, oo nga, masarap din sizzling chicken. Wala lang kami chicken. So, sizzling hotdog na lang. Tapos magsasaing pa ako, guys. Maaga pa naman, 4:43 pa lang. Tapos hinihintay namin tumawag yung ang iisip namin kung paano bubuhatin to. Dapat tutulungan ko si Marvin magbuhat kasi sobrang bigat. Tapos masakit yung puson ko. Ewan ko, sobrang kirot niya. Baka pababain na lang namin. 2 naman sila. So, 3 sila magtutulong-tulong pataas. Kasi medyo mataas-taas din yung bubuhatin namin ni Marvin if ever. Kasi nung nagpadala kami, nasa kabilang bahay pa kami. Pinagulong-gulong lang nila kuya pababa dun sa bahay. Ngayon, bubuhatin pataas, hindi napapagulungin. So, ayan, simulan na muna natin, guys. Reset. Ayan na, guys, nagpiprito na tayo ng hotdog. Tapos nakapag-cut na din ako ng bawang sibuyas. Ang ating sizzling hotdog. Gusto ko ng sizzling chicken, bebe. Gravy yun Sizzling, di ba tawag dun? Okay. Yung chicken, yung sa Pinas. Gravy lang nilalagay sa sizzling chicken. Gagawa ko next time. Ay, gusto ko pala yung may lutuan talagang pang sizzling. Nakakamiss naman yung mga sizzling. Butter pala yung ginamit ko, guys. Guys, ayan na yung sizzling hotdog ko. Konti nga lang. Kasi konti na yung hotdog namin ni Marvin. Ayan.
Si Marvin busy pa dyan sa kanyang laptop. Be, kain na tayo. Share na tayo dito. Kain muna kami guys ng sizzling hotdog na niluto ko. Masarap ba? Hindi masarap? Hap. Bakit ganyan? Asang butter na. Asang butter. May kimchi pa kami dito. Kasi Marvin, wala na sa nisimot. Lagay ko na nga Sarap ng kimchi. Guys, ito naman yung aming pinapapak ni Marvin pagkatapos kumain. As pagkadating, galing sa trabaho, mga mixed nuts. Ayaw lang ni Marvin ng... Ano to? Raisins. Yeah. Ako hindi rin nakain. Hinihiwalay lang. Meron kasing M&M dito, saka ano... Ano nga yung mga mani dito? Basta nuts. Mixed nuts. Movie muna kami ni Marvin. Guys, balik na yung buhok ko. Medyo basa pa yung baba. Inipitan ko si kanina sa trabaho. Medyo basa pa talaga siya kanina. Tapos ngayong gabi ko lang na-realize na basa pa pala siya. Kasi diba kanina nakaipit ako. Tapos paglugay ko, hala, basa-basain pa. Kasi naligo nga ako nung umaga. Kaninang umaga bago pumasok. Hindi siya natuyo kanina sa biyahe dahil nga nag-ano ako nung hood sa ulo kasi umidlip ako sa bus kasi nantok ako. Sakit ng pusoan ko, grabe. So katatapos lang namin mag-movie ni Marvin, nasa kwarto na siya. Tapos nagtitingin ulit ako ng mga comments dun sa upload kong video. So madami nga nag-a-advise na yun nga, may ganun din, dumating din sila sa time na parang kailangan nilang pumili daw. Siyempre, kung saan mas magiging mabuti. Siyempre, yung, sabi nga nila, ibang comment na, alam nila na priority namin muna yung pagkaroon ng status talaga. So, kung may plano nga daw kami, better daw to do it now na kesa patagalin pa nga daw, diba? So, masakit ang head ko, na stress na kami ni Marvin kasi nga, yun nga, ayaw nga namin bumitaw. Pero kailangan talaga guys, kung doon talaga mas magiging okay. Tapos sabi nga nila, ate, support naman yung mga kakilala namin kung lilipat daw kami, diba nga? Sabi pa nga ni Ate Lubim nung sinabi ko kay Ate Lubim, Ate Lubim, sabi niya, bibisitahin na lang daw nila kami. So, yung iba pa namin kakilala na sabi na share na naman namin na may balak kaming lumipat pero hindi pa nga sigurado. Pero kung doon nga daw mas magiging okay, go lang daw kami. Kasi nga ang hirap na rin, 'di ba? Ang daming policy na nang lumalabas. Pahirap ng pahirap, guys. So, ayun. Nakakaiyak lang. Naiyak talaga ako. Pero, ayun, wala naman tayong magagawa. Kailangan natin munang i-priority yung pagkaroon ng permanent resident natin dito sa Canada. Siyempre, mahaba-haba. Hindi naman sa siyempre medyo, na rin medyo mahaba-haba na din kasi yung pinaghirapan namin ni Habi. Gusto namin maging worth it din naman lahat ng pinaghirapan namin. Tsaka, di ba nga nung pumunta kami dito ni Marvin, yung yung funds na dala namin galing sa parents niya, pero pinilit namin na hindi magalaw lahat ng funds. Yun nga, nagtrabaho ko ng sobra para nga hindi na namin magalaw. Tapos yung hubby ko, si Marvin, binigay niya yung best niya para makapag-focus nga siya sa sa aral niya. May nag-comment kasi sa amin na wag daw muna namin i-priority yung bahay, yung status na muna. Yun nga po, status po muna talaga yung balak namin makuha bago yung bahay. Pero hindi agad bahay. Kasi po, plan ko pong mag-aral. Kapag nag-aral ako, si Marvin lang yung mag-work. Ayaw ko naman pong mahirapan yung happy ko na siya magpo-provide lahat tapos kumuha kami ng bahay. Ang bigat din po para sa kanya. Kasi may bahay kami, mayroong binabayaran ng sasakyan, may insurance, nag-aaral ako. Ayaw ko naman ng ganun. Kaya namin,
if ever nga po makakuha ka ng permanent resident, right away mag-aaral na ako. Tapos pagka-graduate ko, doon na kami magpaplano na kumuha ng bahay. Yan. Saka lang, kasi medyo, syempre, sabi nga nila medyo, nga yung pagkuha ng bahay, hindi lang basta yung bahay ang binabayaran mo. May mga house insurance yan, yung mga maintenance, yan. Pero at least, kung makapag-aral muna ako, mas maganda yung trabaho makukuha ko. Dalawa na yung income namin, may po-provide na namin lahat ng mga expenses namin ni Marvin. So, ayun. Natutuwa lang ako dun sa ibang comment na excited sila na mapanood na i-post namin yung vlog na permanent resident na kami dito sa Canada. Diba nakakataba talaga. Kataba ng puso. Parang parang lalo kaming na-motivate ni Marvin i-pursige talaga pag may mga ganyang comment na hindi kami dinadown. Kasi syempre hindi natin maiiwasan may mga ibang nagko-comment na dinadown tayo na kako walang mangyayari sa pagka-Canada namin, yung pinaghirapan namin, ganto ganyan, nauuwi daw kami, kako na kami daw nagpagulo dito sa Canada. Ba't kami sinisisi? Hindi lang naman kami ang international student dito. Saka hindi naman kami tulad ng iba na hindi sunusunod yung kultura dito. Yung mga kailangan sundin talaga, di ba? Di naman matigas ang ulo namin. Kung ano yung kailangan sa trabaho, hindi rin naman ako naging matigas ang ulo. Kung ano yung unutos sa akin, tinatanggap-tanggap ko nga. Hindi ako nagreklamo, never ako nagreklamo sa trabaho ko dito sa Canada. Nagrereklamo ako dito lang sa bahay. Yung bang pag-uwi ko, ganto ganyan. Parang lalabas ako ng sama ng loob na ganto ganyan sa trabaho. Pero pag nasa work naman ako, hindi ko naman parang hindi ko inaano na, kasi syempre may time na parang sobra na ata yung inuutos sa akin na hindi na naman dapat, 'di ba? Yan yung mga dating work natin. Ngayon sa work ko, maganda naman yung work ko. Saka may kanya-kanyang buhay kami sa work kasi may kanya-kanyang kaming pwesto. Ayun. Pero sabi nga nila, yung mga Pilipino kasi, hindi kasi nagre-reklamo pagdating sa trabaho, tanggap lang ng tanggap kahit nahihirapan. Diba? So, ganun din ako. Tanggap lang ako, oo lang ako ng oo. Kung maano nyo ako, lagi lang ako, sabi nga ni Marvin, si Bebe, pag sa ang ingay-ingay, pero pag sa ibang tao na yung parang mga bagong kilala, parang sa mga work, makikita ni Marvin na, hello po, ganyan, opo, ganyan. Ganun na ako sumagot, guys, lalo na sa trabaho ko. Kaya nung nasa hotel ako, tuwan-tuwa sa akin yung mga guests kasi nga, talagang kung ano yung gusto nila, binibigay ko talaga yung mga nila. Gusto nila ng pandesal na may butter, lalagyan ko pa talaga ng butter yung pandesal nila, guys. Tapos kailangan nila gusto nila nung tapa, gusto nila ng rice, yung as in talaga, di ba, pag buffet sila talaga ang kumukuha ng food nila. Tapos pag ako nag-aalaga ako ng guest ko, as in talaga, pag may time kasi syempre na aalagaan mo talaga yung guest mo, na minsan hindi ko na sila pinapatayo. Pag, halimbawa, ilang days na sila dito, alam ko na kung ano yung kinuha na ng breakfast. As in, nasa pinto pa lang sila, nire-ready ko na yung mga kailangan nila. Kung ano yung hinihingi na lang coffee, mga ganyan. So, ready na sila lahat. Kaya, tuwan-tuwan sila sa akin. Tapos, habang nakain sila, nakipag-istoryahan sila sa akin. Storya. Diba? Yan, kaya pag bumabalik sila, hi Crystal, nandito ka na naman. Yaw po, hindi ako nag-day off para sa inyo. Next week na lang ako mag-day off, ganyan. Ganyan kapag mayroon akong mga guest na, regular guest na namin. Kasi may ibang mga guest na bumabalik talaga, guys. Yung iba nga, after every year silang umuwi. Tapos nung 2019, tapos, after ilang months lang, bumalik uli sila. Tapos, nakita nila ako, galing silang US. Basta madami ako naging guest ng US talaga, saka Canada, guys. Ayan, sila yung mga inalagaan ko nun. Ang babait man nila.
parang wala pa akong na ano na guest dun sa hotel. Pero may na-experience ako dun sa isang work ko nga. Ang dami niyang sinabi. Basta. So, yun lang guys. Magpapaalam na ako. Mahaba na naman yung kwento ko. Sabihin naman, kung naman may iba ka na naman kwento. Kasi natutulog na siya. Kaya, kailangan na natin magpaalam guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Pati na rin ang TikTok account ko na Crystal Herrera. At ang aking Facebook page na Crystal in Canada. Bye-bye!